Pagkatapos nilang kumain ni Olga ay agad na silang nag-umpisang mag-shopping para kahit papaano ay bumaba na ang kinain nila, lalo pat medyo naparami ang kain nilang pareho. Isa pa ay medyo napakabisi na lamang din siya para kahit paano ay makalimutan niya rin ang problema niya. Habang namimili sila ni Olga ay masayang masaya siya. Tinulungan siya ni Olga na pumili ng magagandang damit at pinicturan pa siya nito habang nagsusukat siya ng damit at ipinadala nitong mga yon kay Carter. "Ikaw ang nag-send sa kanya ng mga larawang ito?" Tanong ni Jocelyn na makita niyang may mga chat si Carter sa kanya. Agad namang tumango sa kanya si Olga at hindi tinanggi ang sinabi niya. "Siyempre, gusto kong isipin kanya habang nasa biyahe siya para habang tinititigan niyang larawan mo, bigla kanyang mamiss at para na rin hindi na siya makapaghintay pa na bumalik sa'yo kaagad." Mabilis nitong sabi sa kanya. Hindi naman ako maganda eh, sabi niya naman dito. "Ano bang sinasabi mo? Ang ganda-ganda mo kaya at hindi mo na kailangan pang mag-makeup kung tutuusin dahil maganda ka na talaga." "Sige na nga, sabi mo eh." Halos 1 oras din ang lumipas at bumili si Jocelyn ng ilang mga damit. Samantalang si Olga ay wala naman lang itong binili kahit na isa kaya laking pagtataka niya nang napalingon ng wala sa oras dito. "Bakit parang wala kang binili ni kahit isang damit samantalang napakahilig mo sa mga damit? Ano ka ba? Pumili ka ng mga gusto mong bilhin at ako nang bahalang magbayad," sabi ni Jocelyn dito. Agad namang natigilan si Olga at pagkatapos ay nilingon siya at mabilis na umiling. "Ayaw kong bumili," sabi nito sa kanya. "Ano bang sinasabi mo? Pumili ka na at ako nang bahala," sabi niya rito. Ngunit napailing lang si Olga kay Jocelyn. Iniisip niya kasi na bakit pa siya bibili ng mga damit, para ano pa. Lalo at naalala niya ang nangyari sa kanila sa pagitan nila ni Tommy ilang araw na nakakaraan. Dahil dito'y bigla na naman siyang nainis. Nang mapansin naman ni Jocelyn na tila ba nagbago ang ekspresyon ni Olga, ay napatigil siya sa kanyang paglalakad at nilingon to. "Nag-away ba kayo ni Tommy?" tanong niya rito. Agad naman tong napabuntong hininga bago ito tumango sa kanya. "Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit?" "Wala naman, malit lang na bagay ang pinag-awayan namin. Pero kasi kapag nagagalit ako, hindi niya ako sinusuyo at kapag nagagalit ako, hinahayaan niya lang na lumipas ang galit ko. Pagkatapos kapag humupa ng galit ko, gusto niya na akong lumapit sa kanya pero ngayon, hindi ko na yung gagawin pa. Hindi ko siya pupuntahan," sabi nito sa kanya at pagkatapos ay ngumuso at umirap. "Kung hindi niya ako pupuntahan at susuyuin, hindi ko siya pupuntahan. Manigas siya," galit na dagdag pang sabi ni Olga. Habang nakatitig naman siya dito, hindi niya maiwasang hindi humanga dito. Lalo na dahil napakaganda nito at kapag nagagalit ito ay parang mas lalo pa itong gumaganda. Agad naman niya itong inaliw para hindi na ito magalit pa. "Alam mo, ang ganda mo pa rin kahit nagalit ka," nakangiti niyang sabi rito. "Hindi ko alam na marunong ka rin palang mambola, Jocelyn. Akala ko si Tommy lang ang marunong," sabi naman ito sa kanya na nangingiti at umiiling. Ilang sandali pumasok siya sa isang tindahan ng damit at pinulot ang isang dress. "Sa tingin ko bagay mo to, lalo na't napakaputi mo at mahaba rin ang mga legs mo. Panigurado kapag sinuot mo to, bagay na bagay sa'yo," sabi nito at inabot ang mga damit dito. Agad namang inabot ni Olga ang damit at tinitigan ito. "Hindi ba medyo sexy to? Hindi ako karaniwang nagsusuot ng ganito," sabi nito sa kanya. "Ano ka ba? Subukan mo kaya munang isukat yan. Isa pa, kung hindi ka magsusuot nan, ay sayang ang ganda na katawan mo." "Kailangan mong iparada yan no?" sabi ni Jocelyn sa kanya at nang marinig niya ang sinabi nito, ay bigla na lamang naramdaman ni Olga na mukhang tama ngang sinabi nito. Ilang sandali dali-dali niyang kinuha ang damit at naglakad papasok sa fitting room upang isukat ang damit. Samantala, nangangamba si Jocelyn na baka hindi tuluyang pumasok si Olga sa loob ng fitting room, ngunit nang makapasok na siya ng tuluyan doon, ay bigla siyang napangiti ng wala sa oras. Sa totoo lang ay inaamin niyang sinadya niyang sabihin ng mga yon, lalo na at nang lumingon siya sa likod nito kanina ay natanaw niya si Tommy sa likod nito at mukhang papasok sa store na yon at may kasama itong isang babae sa tabi nito. Gusto niyang makita kung anong magiging reaksyon nito kapag nakita nitong nakasuot ng ganoon si Olga. Alam niyang sexy nito ngunit tsak niya na mas lilitaw pa ang kaseksihan nito sa damit na ipinapasukat niya. Iniisip niya na baka kapag nakita nito si Olga ay kaagad itong tatakbo upang yakapin ito at pagpilitan ng damit nito. Lalo pat ang mga lalaki medyo may pagka-possessive pagdating sa mga babaeng mahal nila.
Hindi nga nagtagal ay hinila si Tommy ng kasama nitong babae at pumasok sila doon. Nang makita siya ni Tommy ay kaagad siyang umiti dito. "Kamusta?" bati niya rito. Nang makita naman siya ng babaeng kasama nito ay kaagad siya nitong sinuyod ng tingin mula ulo hanggang paa at tinasan ng kilay. "Sino ka?" malamig na tanong nito sa kanya. Pinagdit lamang ni Jocelyn ang kanyang bibig at sadyang hindi sumagot. Dahil sa ginawa niya, baka sa mukha nito matinding pagkainis. Handa na sana itong magsalita nang biglang hawakan ni Tommy ang braso nito at pagkatapos ay ito na sumagot para sa kanya. "Isa siyang kakilala," sagot nito sa babae at doon lamang medyo nagbagong ekspresyon nito. Ilang sandali pang ay umabot na isang dress si Tommy at inabot dito. "Isukat mong damit na to," utos nito sa babae. Nang marinig naman to ng babae, kaagad nang gumuhit ang kasabikan sa mukha nito at mabilis na nahihiyang ngumiti sa kanya. "Ang galing mo namang mamili, unang tingin ko pa nga lang dito kanina nagandahan na ako. Sige, isusukat ko na kaagad to." Nang matapos itong magsalita ay kaagad nitong niyakap ang dress na ibinigay niya at pagkatapos masayang naglakad papasok sa fitting room. Nang makaalis ito sa harap nila ay kaagad nang humarap si Jocelyn kay Tommy at mabilis na nagtanong. "Sino naman ang babaeng yun?" Hindi niya napigilan tanong dito. Napasimangot si Tommy dahil sa tanong niya. Siya ba talagang gusto mong tanungin o gusto mong itanong kung bakit ako nandito? Bigla namang napaisip bigla si Jocelyn. Dahil sa naging tanong nito. "Ibig bang sabihin nandito rin si Olga? Ibig bang sabihin pumunta ka rito at sinundan mo siya para aminin mo ng pagkakamali mo?" Tanong niya rito ngunit mabilis tong umiling sa kanya. "Bakit naman ako aamin sa pagkakamali ko? Wala naman akong ginagawa. Siya lang naman ang..." Natigilan si Tommy nang makita niyang lumabas mula sa fitting room si Olga at hindi na niya naituloy pa ang kanyang sasabihin sana kay Jocelyn dahil napako ng mga mata niya rito. Totoo ba ang nakikita niya? Nakasuot ng kulay pink na tully dress at sa likod nito ay may isang magandang trail na mukha namang normal sa likod. Bumagay ito sa maputi nitong balat at ang palda nito'y napakanipis ng telang ginamit at halos mandilim ang kanyang mga mata nang makita niya kung gaano ka-sexy ang damit na suot nito. Samantalang ni hindi ito nagsusuot ng mga damit sa mga shoot nito at halos sa mga legs nito ay hindi na kayang takpan ng manipis na layer ng damit at halos nakalantad na. Napaisip tuloy siya na kapag lumabas ito ng ganoon ang suot ay tsak na pagpipiyastahan ito ng mga lalaki at nang maisip niya ito ay agad na umahon ng galit sa dibdib ni Tommy. Nang makita naman siya ni Olga ay dahan-dahan siya naglakad palapit dito at nagtanong. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya dito sa magaang tono. Sa totoo lang ay pumunta naman talaga siya doon para kausapin ito ngunit dahil sa tono nito na tila ba ayaw siya nitong makita doon ay bigla siyang nagalit kaagad. "Don't get me wrong. Hindi ako nagpunta dito para kausapin ka. Isa lang itong coincidence." Mabilis na sagot niya rito sa malamig na tono. Nang marinig naman to ni Olga ay kaagad na namutla ang kanyang maliit na muka kung saan halos wala nang mababakas na kahit na konting duguman lang. Sa sandaling iyon ay may dalawang mag-asawa ang pumasok sa loob ng shop na yon at nakita ni Tommy. Nang mga mata ng dalawang lalaki naglalakad na magkasunod ay nakatitig ng diretso sa katawan ni Olga at halos lumuwa ng mga mata. Halatang minamanyak na nila ito. Napakuyam ang kanyang kamay nang wala sa oras at halos ng mga oras ding iyon ay wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang dukutin na lamang ang mga mata ng mga ito. Humakbang siya palapit kay Olga na hindi nag-iisip at mabilis na hinawakan ng kamay nito. "Ano ba, Tommy? Bitawan mo ko, nasasaktan ako sa ginagawa mo." Reklamo nito sa kanya at pilit na tinatanggal ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya. "Sakit ha? Mas masakit pang gagawin ko sa'yo kapag hindi mo pinalitan ang damit mo." Sabi niya rito at mabilis na hinila ito sa fitting room. Kinansela niya ang lahat ng meeting niya sa araw na yon para lang sana kausapin ito ngunit ang ginawa nito ay ang galitin lamang siya. Agad niya itong hinila sa loob ng fitting room at mabilis na isinara ang pinto. Maliit lamang ang espasyo ng fitting room kaya kagad na naging masikip iyon lalo pat dalawa sila sa loob ni Olga. Pinagdikit lamang ni Olga ang kanyang mga labit hindi nagsalita. Sobra siyang naiinis dito ng mga oras na yon kaya hindi niya ibinuka ang kanyang mga labi. Tanging katahimikan ang namagitan sa kanila ng mahabang sandali. Ilang sandali pang nakita ni Jocelyn na humahangos ang kasamang babae kanina ni Tommy palabas ng fitting room. Ngunit nang makita nitong wala doon si Tommy kagad na sumama ang mukha nito at tinignan siya ng masama. "Nasaan si Tommy?" Tanong nito sa kanya. Agad naman siyang nagkibit balikat at pagkatapos ay nilingon ng pinto. "Bigla na lamang siyang umalis." Sagot niya rito.
Hindi siya nito sinagot at bakas ang galit sa mukha nito at dali-daling lumabas ng shop. Ngunit mabilis siyang hinabol ng ilang staff dahil ang suot nitong damit ay hindi pa nito nababayaran. Sa pagmamadali nito, hindi na nito iniisip pa na muling magpalit ng damit dahil kaagad na lamang nitong binayaran ang damit at dali-daling lumabas upang habulin si Tommy. Ang mag-asawang papasok ng shop na yon ay bigla na lamang sinundan ng tingin ng babae. Ang narinig pa niya ang sinabi ng mga ito. Ang pangit naman ng damit niya, hindi bumagay sa kanya. Nagmukha siyang mataba, sabi ng babae. Napailing na lamang si Jocelyn nang marinig niya yon. Dahil totoo nga namang hindi talaga maganda ang damit na yon. Ilang sandali pa ngay nilabas niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at nagpadala ng isang message kay Olga. Mag-enjoy kay ni Tommy ha? Mauna na ako, sabi niya rito. Ilang sandali pang ikagad nang narinig ni Olga na tumunog ang kanyang cellphone kung saan ay aabutin niya na sana yun sa kanyang bulsa. Ngunit aksidente niyang nahawakan ang braso ni Tommy dahil nga maliit nga lang ang loob ng fitting room. Dahil dito'y kaagad niyang binawi ang kanyang kamay na tila ba napapaso. Dahil naman sa inakto nito'y bigla na lamang nalungkot si Tommy bigla at pagkatapos ay nagtanong sa kanya. Ganyan ka na ba talaga? Ayaw mo bang makasama ako at ni ang madikit man lang sa balat ko'y iwas na iwas ka? Tanong niya kaagad dito, sa halip na sagutin siya nito yumuko lamang ito at doon na sumiklab ang galit niya. Ano Olga, napipi ka na ba? Magsalita ka, galit na sabi niya rito, ngunit nanatili pa rin tong tahimik. Olga, sa pagkakataong yun ay galit na siyang tinawag ang pangalan nito at mabilis niyang inabot ang kamay nito at pinisil yun at natitiyak niya na dahil sa higpit na ginawa niyang pagpisil doon ay namula yon. Nang mga oras na yun ay doon na nagtaas ng ulo si Olga. Ano bang gusto mo sabihin ko? Nang mag-angat naman to ng ulo ay doon niya nakitang pink na mga labi nito at nakita niya ang damit nito. Dahil dito hindi na niya kayang tiisin pang sarili niya. Girlfriend niya ito at karapatan niyang halikan nito. Ilang sandali pang mabilis niyang hinawakan ang mukha nito at hinalikan ng mga labi nito. Sandaling natigilan si Olga dahil sa ginawa nito ngunit hindi nagtagal ay bigla rin namang bumalik ang isip niya. Kaya akmang manlalaban sana siya at itutulak ito. Ngunit ipinilid na siya nito sa dingding at hindi na siya makagalaw pa. Wala siyang nagawa kung hindi pabayaan na lamang ito na halikan siya na halos walang halong lambing ang mga halik nito. Ilang sandali pa ay pilit niya itong tinulak at hirap na iniwas ang kanyang muka at marahas na bumulong. Ano ba Tommy? Bitawan mo ko. Binitawan na rin naman siya ni Tommy kaagad at mabilis na pinunasan ng gilid ng bibig nito. Nakayuko ito ng mga oras na yun at inayos din niya ang buhok nito. Nang mag-angat ito ng ulo ay natigilan siya lalo nang makita ng mumulang mga mata nito. Umiiyak ka ba? Tanong niya kagad dito nang makita niyang itsura nito'y kagad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Ano sinasabi mo? Bakit naman ako iiyak? Agad natanggi ni Olga sa sinabi nito. Ilang sandali pang natawa na lamang si Tommy at pagkatapos mabilis na pinaharap ito sa kanya at pagkatapos ay ngumiti. Anong ginawa mo? Bakit namumulang mga mata mo? Alam mo, kahit na umiyak ka, napakaganda mo pa rin. Bulong nito sa kanya at nang marinig niya ang sinabi nitong iyon, ay bigla na lamang nawala ang galit sa puso niya. Ang mga babae ay ganun talaga. Bagamat minsan talagang mabilis silang magalit at makipag-away. Dahil lang sa malit na bagay kapag naman nilambing na sila ng mga lalaki makakalimutan na nila kaagad ang galit na nararamdaman nila dahil lang sa kanilang pag-aaway. Ilang sandali pa nga'y tinaas niya ang kanyang mga kamay at napahawak sa kwelyo na suot nito tumitig sa mga mata nito. So, sinasabi mo nga salitang yon para suyuin ako at hindi na ako magalit? Tanong niya dito. Agad namang nagtaas ito ng kilay. Hindi ba halata? Tanong nito pabalik sa kanya. Agad naman na napabuntong hininga si Olga dahil halatang halata naman talaga. Sa mga oras naman na yon ay bumaba ang mga mata nito sa kanyang suot. Mula ngayon, huwag na huwag ka na magsusuot ng ganyang damit. Dahil sa sinabi naman ito ay kagad na kuminyang ang kanyang mga mata. Bakit naman ibagay ko naman ang ganitong damit, hindi ba? Sinabi niya at ngumiti ng matamis dito. Sinadya niyang sabihin ng mga yon, agad namang sumama ang mukha ni Tommy nang marinig niya ang sinabi nito. At kung hindi niya lang makontrol ang galit niya, ay baka pinunit na niya ang damit na suot nito at tinapon. Tingnan mo ngang tela niyan, napakanipis at halos hindi kayang takpan yung dibdib mo. Sabi nito sa kanya at nahulog ang mga mata nito sa kandungan nito. At ito, napakaikli. Dagdag pa nitong sabi, sinadya niya ng kunwari hindi niya naintindihan ang sinasabi nito. Kaya mabilis din siyang yumuko at pagkatapos ay ngumiti.
Saan ang maikli dyan? Sakto lang naman ang haba eh. Isa pa, bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay agad na itong nagsalita. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Tumigil ka, sabi nito sa kanya. Agad namang tumaas ang kilay niya. Hindi ba kayong mga lalaki? Ganito naman ang gusto nyo? Tanong niya rito. Nonsense, walang lalaki na gustong ma-expose ang katawan ng girlfriend niya sa ibang lalaki no, at bilang boyfriend mo, hindi kita papayagang magsuot ng ganyan. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Tumitig ito sa kanyang mga mata at nagpatuloy. Huwag ka nang magsusuot ng ganito sa hinaharap. At alam mo ba kung gaano ka tinititigan ng dalawang lalaki kanina sa shop? Halos lumuwa na yung mga mata nila. Inis na sabi nito. Nagsiselos ka ba? Nakangiting tanong niya dito. Sa tingin mo? Balik nitong tanong sa kanya. Parang ilang sandali pa bigla naman tong umiling. Hindi naman sa ganon, ayoko lang na may makakakita ng katawan mo, bukod sa akin. Sabi nito sa kanya, nang matapos magsalita si Tommy binuksan na nitong pinto ng fitting room at pagkatapos ay lumabas at pumunta sa loob ng shop at pumili ng ibang dress at dinala ito kay Olga. Etong isuot mo. Utos nito sa kanya, agad naman siyang napatitig sa inaabot nitong dress sa kanya at masasabi niya na napakakonserbatibo ng damit na pinili nito dahil halos nakabalot ng buong katawan niya sa sobrang haba. Ilang sandali pa yung bilis siyang ngumusot pilit na ibinabalik ito dito. Ayoko nito, ayoko ng ganito. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Tommy nang marinig niyang sinabi nito. Ngunit pinilit niya pa rin kumalma. Ang ganda ng damit na yan at bagay yan sa'yo. Makinig ka nga sa akin. Isuot mo na yan, sabi niya rito. Samantalang pagkatapos sabihin yon sa kanya ni Tommy ay hindi nasiyahan si Olga. Ang kulay nito ay makaluma at ang pangit ng estilo. Tommy naman, alam mo naman kung anong trabaho ko at baka mamaya may makikilala sa akin. Makikita nilang ganitong suot ko. Bulalas niya rito. Ikuha mo ko ng iba pa, sabi nito sa kanya. Napaisip din naman siya at tama nga naman ito kaya mabilis siyang nag-ikot sa loob ng shop upang mamili ng damit. Ilang sandali pa'y wala siyang nahanap na damit dahil halos pare-pareho lang ang mga design. At ang iba'y ang akilin at mababang leg at halos kita ng dibdib. Hindi naman siya pumayag ng mga yon ang isuot nito. Sa huli tinignan niya ito ng may banta. Wala na akong ibang damit na mahanap maliban sa damit na hawak ko. Mamili ka na lang kung isusuot mo ba ito o ang coat ko na lang ang isusuot mo palabas dito. Tanong niya rito. Samantala hindi naman nakasagot si Olga sa banta nito lalo pat mukhang seryosong-seryoso si Tommy. Kaya sa huli wala siyang nagawa kundi isuot ang damit na inaabot nito sa kanya. Nang maisuot niya ito, ang halos umabot ang dulo nito sa kanyang mga bukong-bukong sa sobrang haba nito. Gayunpaman sa sandaling nakita ni Tommy si Olga ay kagad siyang nagsisibigla. Tara na, umuwi na tayo. Yaya niya dito pagkatapos nito makapagbihis. Pagkatapos niyang sabihin yon ay bigla na lamang niyang inabot ang kamay ni Olga at hinila palabas ng mall nang walang salita. May ilang bitbit na paper bag si Jocelyn. At pauwi na sana siya nang hindi niya inaasahang makasalubong niya sa daan si Cathy. Bagamat nakita niya ito ay ayaw niya itong makausap kaya nagkunwari na lamang siyang hindi niya nakita to. Gayunpaman sinadya nito na banggain ang mga dala niyang bag kaya wala siyang nagawa kung hindi ang mapatigil sa kanyang paglalakad. Hindi mo malang ba ako babatiin kapag nakikita mo ko? Matuto ka namang rumispeto, sabi nito at pinandilatan siya. Sinulya pa lang naman siya ni Jocelyn ng malamig at wala talaga siyang balak na kausapin to. Dahil dito ay mas lalo pang niinis si Cathy sa kanya. Ano, magsalita ka? Ganyan ka na ba talaga kaya ba ngayon? Singhal nito sa kanya. Agad namang tumaas ang kilay ni Jocelyn bigla at taas nung tumitik sa mga mata nito. Umalis ka sa daan ko at nakakasagabal ka. Isa pa ayoko nakikipag-usap sa mga asong kagaya mong tahol ng tahol, sabi niya rito. Bigla namang nagalit pa ito dahil sa kanyang sinabi tinaas nito ang kamay. Diretso sa kanyang pisngi. Mabilis niyang binitawan ang mga dala niya at sinalubong ang kamay nito upang hindi dumapos sa mukha niya at pagkatapos ay galit na napatitig sa mga mata nito. Cathy, kung noon medyo nirarespeto pa kita. Pero ngayon sumusobra ka na. Isa pa, hindi na ako magpapaapi pa sa'yo. Sabi niya rito. Mas mabuti pang bigyan mo ko ng pagkakataong makapagpigil ng sarili ko. Dahil ayokong umiyak ka at baka magsisi ka lang sa huli. Dagdag pa niyang sabi rito dahil naman sa sinabi ni Jocelyn ay biglang napahawak sa kanyang tiyan ito at natawa. Pagkatapos tinuro siya habang tumatawa pa rin. Pagsisisihan? Joke ba yon? Patuloy nito. Jocelyn, baka gusto mong manalamin. Kung hindi dahil kay Lolo ay malabo na mapangasawa ka ni Kuya Carter. Lalo pat ang tatay mo isang sugarol.
Kung hindi dahil sa utang na loob ni Lolo sa nanay mo, hindi ka karapat-dapat na umapak sa pamilya De La Rosa, sabi nito sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo ng lahat dahil ang lahat ng tinatamasa mo ay dapat kay Ate Roxanne. At maliban sa kanya, wala nang mas deserve nun kung hindi siya lang, sabi nito sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay si Jocelyn naman ang natawa. Hindi niya akalain na hanggang sa mga oras na yun ay grabe pa rin palang suporta nito sa Roxanne na yun. Alam mo, sa totoo lang, medyo nainggit ako kay Roxanne na magkaroon ng isang katulad mo na kakampi sa kanya ng buong puso, sabi niya rito. Agad naman tong nagtaas ng noo sa kanya. Aba syempre, at hindi mo siya mapapalitan dahil nakakainis ka, sagot nito sa kanya. Kung ganun, tumigil ka na. Ako ang asawa ng pinsan mo at kahit na anong gawin mo, hindi yun magbabago. Taas noon niyang sagot dito. Tungkol naman sa paghihiwalay nila, pinili na lamang itago yun ni Jocelyn lalo pa tsak na baka magbunyi ito kapag sinabi niyang hiwalay na sila. Jocelyn, huwag kang magpakampante para sabihin ko sa'yo. Hindi magtatagal ay magiging si Ate Roxanne nang nasa position mo sa lalong madaling panahon. Makahulugang sabi nito sa kanya. Sa tingin mo porket nag-abroad siya ay mananalo ka na? Pwes, tingnan natin, sabi nito sa kanyang nakatitig sa kanya na nakataas ang isang sulok ng mga labi. Dahil sa pakiramdam ni Jocelyn ay wala siyang mapapala sa pakipagtalo dito, ay mabilis niyang pinulot ang mga bag at dali-daling tinalikuran to. Habang papalayo si Jocelyn, bigla na lang sumigaw bigla si Cathy. Jocelyn, sa tingin mo ba talaga ay business trip ang pinuntahan ni Kuya Carter? Hindi mo malang naisip na baka pinuntahan niya si Ate Roxanne? Tanong nito sa kanya at nang marinig niya yon, ay bigla na lamang tumigil sa paglalakad si Jocelyn at pagkatapos ay mabilis na humarap dito. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya rito. Kitang-kita niyang pangisi nito bigla. Di ano pa, di magkakaayos sila. Mabilis sa sagot nito sa kanya. Biglang napaisip si Jocelyn at inaamin niya na noong sabi ni Carter sa kanya na pupunta siya sa ibang bansa iniisip niya na yon at talagang nag-aalala siya. Pero nang sabihin mismo yun ni Cathy sa kanya ay bigla siyang napaisip. Kung magkasalubong o magkita man sila, ano naman? Naniniwala pa rin ako kay Carter. Mabilis na sagot niya rito sa kabila ng nararamdaman niyang kaba. Tsk, talaga ba? Nakataas ang kilay nitong tanong sa kanya. Huminga ng malalim si Jocelyn at mabilis na tumango dito. Oo, naniniwala ko kay Carter at may tiwala ko sa kanya dahil siyang asawa ko. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tumalikod na siya at hindi na lumingon pa dito. Saan nga kaya nagpunta si Carter? Si Roxanne nga kayang pinuntahan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.